Rosita's POV. Umpisan sa garden ng unang session ng therapy ni Carson. Kaya inhatid ko na lang siya doon at kaagad niya na din akong pinabalik ng kwarto. Ayaw na ayaw niya talagang papanoorin ko siya, kaya pinagbigyan ko na. Ayaw ko din kasing ako ang magiging dahilan para madelay ang therapy na gagawin sa kanya eh. Nagpasaya na lang akong ayusin ang mga damit na pinamili niya sa akin ilang araw na ang lumipas. Hindi ko kasi ito maayos-ayos dahil sa walang katapusan niyang paglalambing sa akin. Kapag nandito kami sa kwarto, wala siyang ibang gustong gawin kung hindi ang yakapin ako at iparamdam sa akin kung gaano ako kaimportante sa kanya. Ewan, wala siyang kasawa-sawa. Pero malaki pa rin ang pasasalamat ko dahil hindi naman kami parehong lumagpas sa boundary. Hanggang yakap at halik lang naman siya. Kontento na siya sa ganong setup. Hanggat maaari, din kasi gusto kong isave ang virginity ko hanggang sa araw ng aming kasal. Yes, yun kasi ang gusto kong irigalo sa kanya sa unang gabi namin. Pinanghahawakan ko ang pangako niya sa akin na kapag tuluyan na siyang gumaling, pakakasalan niya daw kaagad ako. Siyempre, sino ba naman ako para tumanggi, hindi ba? Yan kayang isang sa pangarap ko, ang maglakad na nakasuot ng puting gown sa simbahan habang hinihintay ako ng aking groom sa harap ng altar. Abala ako sa kakatupi sa mga damit ng marinig ko ang mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Puno ng pagtatakang naglakad ako papuntang pintuan at kaagad na binuksan. Nagulat na lang ako dahil si Madam Juliana ang aking nabungaran. "Good morning, Madam." Kimi kong batis sa kanya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba, lalo nang mapansin ko kung gaano siya kaseryoso ngayon. "Good morning." Seryosong sagot niya at kaagad na siyang pumasok sa loob ng kwarto. Lalo namang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ganito kaseryoso si Madam nitong mga nakarang araw at buwan. Kapag nakakaharap ko siya pero bakit parang iba yata ngayon? Alam niya na kaya kung ano man ang namamagitan sa pagitan naming dalawa ni Carson? Ano na lang kayang gagawin ko nito? Baka galit siya kaya napasugod siya dito sa loob ng kwarto. Pwede naman sana niya akong ipatawag kung may gusto siyang sabihin sa akin. "Rosita, I want an honest answer from you. May something ba na namamagitan sa inyong dalawa ng anak ko?" Seryoso at wala nang patumpik-tumpik pa niyang tanong na nagbigay sa akin ng takot. Sabi ko na nga ba eto talagang sadya niya sa akin. Parang hindi yata sa lahat ng oras papabor sa akin ng tadhana. Dumating na yata ang time na lubos kong kinatatakutan. "Madam, sorry po pero maniwala man kayo or hindi ko po talaga sinasadya." Kinakabahan kong sagot. Parang gusto ko na rin na maiyak dahil sa matinding tensyon na nararamdaman ko. Tapos na yatang maliligaya kong araw na kasama sa Sir Carson. Napansin kong titig na titig si Madam sa akin kaya kaagad ako napayuko. Hindi ko kasi talaga kayang salubungin ang mga titig niya. Nahihiya ako. Naging mabait siya sa akin bilang amo niya kaya kalabisan naman siguro kung makikipagrelasyon ako sa anak niya. Kahit saang anggulo tingnan. Hindi kasi talaga kami bagay eh. Kayo na ba? Kasintahan ka na ba niya? May relasyon na ba kayong dalawa? Seryoso niyang tanong kahit na kinakabahan. Dahan-dahan akong tumango. Wala akong planong magkailat kung ano man ang magiging hatol niya ngayon. Tatanggapin ko ng buo sa kalooban ko. "Opo, Madam. Kami na po. Sorry po, hindi ko alam kung bakit nagawa ko siyang patulan. Sorry po dahil hindi ko nagawang umiwas." Kinakabahan kong sagot. Katahimikan ang namayani sa aming dalawa bago ko napansin na unti-unting pagguhit ng matamis na ngiti sa labi ni Madam. Naglakad siya palapit sa akin at tinawakan niya ako sa aking kamay. "Well, congratulations! Kung nagkakaintindihan kayo ng anak ko, asahan mong nandito lang kami para suportahan kayong dalawa. Bilang ina ni Carson, wala akong ibang hangad kung hindi ang kanyang kaligayahan kaya sana magmahalan kayong dalawa ng buong puso." Nakangiti niyang bigkas. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Ang inaasahan ko kasi ay magagalit siya. Pero bakit parang kabaliktaran naman yata nang nakikita ko sa ekspresyon ng kanyang mukha ngayon? Bakit napaka-supportive niya namang yatang ina? Totoo nga yatang narinig kong chismis na hindi naman pala sila mga mata pobreng tao. "Hindi po kayo galit? Ayos lang po sa inyo ang tungkol sa relasyon namin ni Carson?" Hindi ako makapaniwalang tanong sa kanya. "Bakit naman ako magagalit? Dalaga ka? Binatang anak namin at normal lang kung magkakagustuhan kayo. Matagal ko nang alam na may gusto sa iyong anak ko at wala kami nakikitang problema doon. Ilang buwan pa lang kitang nakakasama pero alam kong mabuti kang bata, Rosita. At walang dahilan para hindi kita i-welcome sa pamilya namin." Nakangiti niyang bigkas. Hindi ko na napigilan ang luha sa aking mga mata.
True love exists at kung ikaw ang babaeng para kay Carson, buong puso ka naming tatanggapin sa pamilya namin. Nakangiti niyang sagot. Hindi ko na tuloy napigilan pang sarili ko na mapaiyak. Huwag mong lolokohin ang anak ko ha. Ingatan mong puso niya dahil alam namin kung gaano kakahalaga sa kanya. Nakangiting wika niya sa akin. Kagad naman akong tumango. Sobrang saya ko ngayon lalo na't alam kong hindi naman pala sila hadlang sa relasyon namin ni Carson. Pangako po, hanggat kailangan niya ako, mananatili ako sa tabi niya at handa akong pagsilbihan siya sa abot ng aking makakaya. Naiiyak kong sagot sa kanya. Kagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi niya. Aasahan ko yan, Rosita, at maraming salamat. Nang dahil sa iyo, naging porsigidong anak namin para muling makalakad. Habang buhay ko itong maipagpapasalamat sa iyo. At kahit na anong mangyari, nandito lang kami para suportahan ang pag-iibigan niyong dalawa. Nakangiti niyang wika sa akin. Pigil kong sarili ko na yakapin siya dahil sa tuwa. Hindi sapat ang salitang pasasalamat para mailarawan ang sayang nararamdaman ng puso ko. Mabilis na lumipas ang mahigit 3 buwan. Lalong naging makulay ang pagsasama naming dalawa ni Carson. Lalo siyang naging open sa lahat tungkol sa relasyon namin. Alam na din na halos lahat ng Velasco clan ng relasyon namin at wala akong kahit na anong narinig na pagtutol mula sa kanila. Feeling ko naman tanggap nilang relasyon naming dalawa ni Carson na siyang labis kong pinagpapasalamat. Puspusan din ang therapy ni Carson at maganda naman ang naging response ng katawan niya. Nakasuporta ang buong pamilya sa kanya kaya naman ganado siya sa bawat sessions niya. Paunti-unti din siyang nakakalakad gamit ang saklay. Hindi naman daw masyadong malala ang isa niya pang binti. Kaya mabilis din na nakarecover yon. Isa na lang kailangan niyang palakasin at makakalakad na rin siya ng maayos. Sweetheart, gising na. Dahan-dahan ko minulat ang aking mga mata nang maramdaman ko na may humahaplo sa aking pisngi. Kasabay ng mabilisang halik sa aking labi. Kaagad na tumambad sa mga mata kong nakangiting mukha ni Carson. Mukhang nakaligo na siya at nakabihis na din ng maayos na damit. Nagtataka naman ako napatitig sa kanya. Carson, linggo ngayon. Wala kang therapy session. Bakit ka nakabihis? May lakad ka ba? Nagtataka kong tanong sa kanya. Ay, salamat. Buti naman at nagising na rin ang sweetheart ko. Maligo ka na dahil aalis tayo. Nakangiti niyang sagot. Ano na naman kayang naisip niyang gawin? Saan niya kaya ako dadalhin at biglaan yatang pagyayaya niya? Palibhasa kasi hindi na siya nakaasa sa wheelchair at kaya niya na maglakad na nakasaklay. Kaya kung ano-ano na naman yatang naisip niyang gawin. Saan ba tayo pupunta? Bakit hindi mo yata ito nabanggit sa akin kagabi? Nagtatakang tanong ko naman sa kanya habang dahan-dahang bumabangon sa kama. Sa ilang buwan namin na magkatabing natutulog sa kama nasanay na ako. Parang normal na lang sa aming dalawang ganitong klaseng setup. Masyadong magino si Carson at hindi talaga siya lumalagpas sa boundary. Kontento na siya sa pahaplos-haplos at pahalik-halik sa akin na siyang naging dahilan kaya lalo ko siyang hinangaan at minahal. Ang lakas kasi talaga ng self-control niya. Lalaki siya at alam kong katakot-takot na pagpipigil ang ginagawa niya para lang wag mangyari sa aming dalawa. No sex involved, kaya lubos kong napatunayan kung gaano kalaki ang paggalang at respeto niya sa akin. Isusurprise sana kita kaya lang mukhang mas gusto mong matulog ngayong araw. Sige na sweetheart. Mukhang tayo na lang hinihintay nila mommy. Kasama din kasi natin sila kaya bilisan mo ng maligo. Naka-ready na din ang isusuot mo. Nakangiti niyang bigkas sabay turo sa isang pares ng kasuotan na maayos na nakalapag sa sofa. Hindi ko tuloy mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Hindi pa nga siya masyadong magaling pero kung ituring niya ako ngayon, para na akong prinsesa. Mukhang gusto niya talagang totohanin ang pangako niya sa akin na ako naman daw ang pagsisilbihan niya. Thank you, ang bait naman ng Carson ko. Mua, nakangiti kong bigas at mabilis siyang binigyan ng malutong na halik sa pisngi. Napansin ko pang pagkagulat niya kaya kinuha kong tsansa iyon para makababa ng kama at mabilis na naglakad patungong banyo para makaligo na. Pagkapasok ko ng banyo, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Mabilis ako naligot wala pang 10 minuto tapos kaagad ako. Saka na lang ako maligo ng matagalan kapag wala kaming lakad. Nakakahiya sa future in-laws ko kung maghihintay sila ng matagal dahil sa akin. Hindi porket mabait sila sa akin, aabusuhin ko na. Hindi ako ganong klaseng tao. Suot ng bathrobe, nagmamadali akong lumabas ng banyo. Hindi ko na naabutan si Carson dito sa loob ng kwarto. Mukhang kusa siyang lumabas para siguro mabigyan ako ng time na makapag-ayos.
Mabilis kong sinuot ang damit na inihanda niya sa akin at nag-ayos ng sarili. Ni hindi na nga din ako nagabala pang patuyuin ng buhok ko. Naglagay lang ng skincare sa aking mukha at lipstick at mabilis na din lumabas ng kwarto. Katulad ng nabanggit kanina ni Carson, mukhang ako na nga lang yatang hinihintay nila. Nasa kotse na kasi sila Madam Juliana at Sir Cairo. Pati na rin si Carson. Nakakahiya. Ako na nga lang itong sampid, ako pa itong late. Pasaway kasi itong si Carson. Kung sinabi niya sana kaagad na aalis kami, edi sana alas 3 pa lang ng madaling araw, naghahanda na sana ako. Oh, nandito na pala si Rosita. Naka-ready na ba ang chopper? Bilisan na natin para makabalik din kaagad tayo mamayang hapon. Narinig kong bigkas ni Madam Juliana. Sorry po kung natagalan ako, nahiyang hinging despensa ko. Nakangiting umiling naman si Madam Juliana. Huwag niyo siyang pagalitan, Mom. Kasalanan ko. Hindi ko nabanggit sa kanya kagabi na may lakad tayo ngayon. Nakangiting sabat naman ni Sir Carson. Prenting nakaupo kaya kaagad na rin akong sumakay sa kotse at naupo sa tabi niya. Wala naman ako sinabi ah. Ikaw na rin ang may sabi na kasalanan mo kaya walang dahilan para pagalitan ko si Rosita. Sagot naman ni Madam Juliana. Hindi ko naman maiwasang mapangiti nang maramdaman kong paghawak ni Carson sa kamay ko. Nilaro-laro niya pang daliri ko bago niya yun pinakatitigan. Hindi ko nalang pinansin dahil sanay naman na ako sa mga ganitong pakulo niya. Sa domestic airport kami dumiretso at bahagya pa akong kinabahan. Dahil sa chopper nga pala talaga kami sasakay. First time kong sumakay ng ganitong klaseng sasakyan, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Bus lang kasi ang sinakyan ko nung lumawas ako ng Manila at 5 oras lamang ang biyahe. Saan ba talaga tayo pupunta? Hindi ko mapigilan tanong kay Carson. Magkatabi pa rin kaming nakaupo dito sa chopper habang abot-abot ang kaba ko. Sa bagong resort na pag-aari ng pamilya. Don't worry, magandang naturang lugar kaya tsak na mag-enjoy ka doon. Nakangiti niya sagot sa akin kasabay ng paggalaw ng chopper. Palatandaan na lilipad na to. Nag-uumpisa palang umangat sa ere ang naturang chopper. Hindi ko napigilan pang mapakapit ng mahigpit sa braso ni Carson. Para kasing kinakapos ako sa paghinga dahil sa sobrang kaba. Okay ka lang ba, sweetheart? Nahihilo ka pa rin ba? Nag-aalalang tanong ni Carson. Pagkababa pa lang namin ng chopper kanina, hindi ko na talaga napigilan pang sumuka ng sumuka. Nahilo ako sa biyahe, lalo na first time kong sumakay ng sasakyang panghimpapawid, kaya hindi ko tuloy na-enjoy ang view mula sa itaas. Kahit anong pilit sa akin ni Carson kanina na tumingin daw ako sa ibaba, hindi ko talaga kaya. Feeling ko kasi lalabas pati bituka ko dahil sa pinipigil kong pagsusuka. Nakakahiya kasi ko sa chopper pa lang magkakalat na ako. Maganda daw ang view sabi ni Carson dahil puro white sand ang nakapalibot sa buong isla kung saan matatagpuan ng Velasco, Sandoval Beach Resort. Nahiya nga ako sa mga future in-laws ko dahil nasukahan ko kaagad ang white sand nila pagkababa pa lang namin ng chopper kanina. Talagang nagulat pa silang lahat dahil napaluhod pa ako sa napakaputing buhangin sabay suka. Hindi ko na talaga kayang pigilan ang gustong lumabas mula sa sikmura ko. Nahihilo pa ako, Carson. Dapat kasi kagabi pa lang sinabi mo sa akin kung aalis tayo eh. Para naman nakaredy ako at nakabili pa tayo ng gamot. Hiluhin kasi talaga ako eh, sagot ko sa kanya. Napansin ko ang guilt na kagad na rumihistro sa mga mata niya habang patuloy siya sa paghima sa likod ko. Bakas din sa mukha niyang pag-alala dahil sa sitwasyon ko ngayon. Nakasalampak ako dito sa harap ng toilet bowl. Hindi muna ako lalabas dito sa loob ng banyo hanggat may gusto pang ilabas ang sikmura ko. Sayang ang kwartong ginagamit namin kung magkakalat lang ako. Kamusta si Rosita? Masama pa rin bang pakiramdam niya? Kaagad ako napalingon sa pintuan ng banyo nang marinig kong boses ni Madam Juliana. Nakatayo siya doon habang halata sa kanyang mukha ang pag-alala. Medyo ayos na siya, Mom. Hindi po ba't may doktor tayo dito? Pahingi po ng contact number. Nagka-jetlag yata si Rosita at hindi pa rin humuhupa ang pagsusuka niya. Sagot naman ni Carson sa kanyang ina. Meron at tinawagan na siya ng daddy mo kanina. Teka lang, hindi kaya buntis si Rosita? Ganyan na ganyan ang sintomas ng babaeng nagdadalang tao ah. Don't tell me na magkakaupo na kami sa inyong dalawa. Sagot naman ni Madam. Baka sa boses niya ang gala kaya halatang halata talaga na gusto niyang mabuntis ako. Kaagad naman kami nagkatinginan ni Carson. Napaka-advance pa lang mag-isip ni Madam Juliana. Buntis ka agad? Hindi ba pwedeng nahihilo lang sa biyahe? At saka imposibleng mabubuntis ako gayong wala namang nangyari sa aming dalawa ni Carson.
Kung ganoon, iniisip pala nila madam na tsutsuk-tsakan na kami ng anak nila? Sa bagay, sino ba namang taong maniniwala kung sasabihin namin na wala pang nangyayari sa amin dalawa ni Carson? Palagi kaming magkasama sa kwarto. Imposible yung sinasabi mo, ma'am. Hindi buntis si Rosita at sadyang nahihilo lang siya sa biyahe kanina dahil hindi nga siya sanay. Saka malaki ang paggalang ko sa girlfriend ko. Wala mo nang mangyayari sa pagitan naming dalawa hanggat hindi pa kami naikakasal. Nakangiting sagot ni Carson sa kanyang ina. Kaagad namang napaismit si Madam Juliana at talatang hindi siya kumbinsido sa sinabi ng kanyang anak. Mukhang gusto na yatang buntisin ako ni Carson na. Baka naman excited na silang makitang apo nila kay Carson. Dahil medyo maayos ng pakaramdam ko, dahan-dahan na akong tumayo mula sa pagkakasalampak sa tapat ng toilet bowl. Naglakad ako papuntang lababo para makapagmumug at makapaghilamos. Wala namang problema kung mabubuntis si Rosita agad-agad. Maganda nga yan para makarami kaagad kayo hanggat mga bata pa kayo. Hindi pumapayag ang daddy nyo sa isang apo lang ha? Sila Dimitri at Julian. Ilang beses nang kinukulit ng daddy nyo na sundan na si Baby Russell. Sana ganun din kayo. Sagot naman ni Madam, hindi ko tuloy mapigilan ng mapangiwi. Yari na. Lumabas din ang totoo na gusto na pala talaga nilang magkaapo kay Carson. Si Mami talaga, hindi naman masyadong halata na gusto nyo kaming makitang maging apo nyo sa akin. Sige, kapag mabuntis si Rosita, kayong unang makakaalam. Nakangiting sagot ni Carson kasabay ng pag-akbay niya sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Paano nga ba ako mabubuntis gayong ang lakas ng self-control ni Carson? Kapag humiling naman siya ng sex sa akin, pagbibigyan ko naman siya eh. Kaya lang hindi na matutupad ang pangarap ko na ibibigay ko lang ang virginity ko. Kung kasal na kami, ayos lang din naman dahil sa kanya naman talaga mapupunta. Magpapadala ako ng pagkain para sa inyong dalawa ni Rosita. Mamaya na kayo lumabas ng unit nyo kapag maayos na talagang kalagayan ng nobya mo, Carson. Sagot ni Madam at mabilis na siyang naglakad paalis. Kamusta ng pakiramdam mo? Mahiga ka na muna para makapagpahinga ka. Nakangiting sagot ni Carson nang kaming dalawa na lang ang naiwan. Kaagad naman akong tumango. Medyo maayos ng pakiramdam ko, Carson. Pasensya na talaga ha, nakakahiya. Imbis na enjoy natin ang magandang tanawin dito sa resort. Heto tayo, nakakulong sa kwarto at hinihintay na bumuti-buti yung pakiramdam ko. Nahihiya akong wika sa kanya. Kaagad naman siyang umiling. Don't worry, naintindihan naman ng lahat. Marami pa namang araw para makapag-enjoy tayong dalawa dito sa resort. Nakangiti niya sagot. Nagtaka naman ako napatitig sa kanya. Mamayang hapon, uuwi din kaagad kami ng Manila. Paano niya nasabi na marami pang araw? Napagpasayahan ko na magstay na muna tayo ng kahit ilang araw dito sa resort. Sayang naman kung uuwi kaagad tayo mamaya, gayong hindi pa natin na-enjoy ang lugar na to. Nakangiti niyang sagot sa akin. Ha? Paano ang therapy mo? Hindi ka pwedeng mag-skip lalo na't kaunting-kaunti na lang makakalakad ka na ng maayos. Nag-aalala kong sagot. Pwede kong gawin ang bagay na yan dito sa resort. Saka ilang sessions na lang naman ang gagawin ko. Sweetheart, nahihirapan ka sa biyahe nating ito at hindi ako papayag. Naalis din kaagad tayo. Isipin mo na lang na itong kauna-unahan nating bakasyon. Kaya enjoy na natin. Nakangiti niyang sagot. Wala akong choice kundi ang tumango na lang kasabay ng pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Sa lahat ng mga desisyon niya, palagi niya talagang sinasaalang-alang ang sitwasyon ko. Napaka mapagmahal na boyfriend at alam ko magiging mabuti siyang asawa sa akin pagdating ng araw. Nagpasya na muna akong mahiga ng kama para makapag-relax. Hindi ko naman nakalain na nakatulog pala ako. Nagising ako ng maayos ng pakiramdam ko. Kaagad kong inilibot ang tingin sa paligid at hindi ko maiwasang mapangiti nang mapansin ko kung gaano kaganda ang kwartong ito. Napakaaliwalas ng buong paligid. Akmang babangon na sana ako nang maramdaman ko na may nakadagan na mabigat na bagay sa may tiyan ko at nang tingnan ko'y si Carson pala. Nahihimbing din siyang natutulog sa tabi ko. Hindi ko tuloy mapigilan na muling mapangiti habang titig na titig sa payapa niyang muka. Napakabait din talaga kasi ng bukas na mukha niya habang natutulog siya. Hindi mo akalain na sa tanang buhay niya minsan na siyang nagsungit. Ilang caregiver na ba ang na-reject niya? Ang dami na't ako lang ang nagtagal at sulit naman dahil naangkin kong puso niya. Oo na, ilang beses ko na bang nabanggit sa sarili ko na napakaswerte ko sa kanya. Ang swerte ko dahil nagawa akong tanggapin at mahalin na isang lalaking kagaya niya. Parang gusto ko na tuloy maniwala ng ganda-ganda ko nga. Isang simpleng probinsyana lang naman sana ako. At simple lang ang pangarap ko at yun ay matulungan ng mga magulang ko sa hirap ng buhay.
Liban sa pagkakaroon ng mabait na amo, hindi ko naman nakalain na bibigyan ako ni Lord ng masigit pa doon. Yun ay ang ibigay niya sa akin ng puso ni Carson. Buong ingat kong tinanggal ang braso niya na nakapatong sa tiyan ko habang dahan-dahan na bumabangon. Ayaw ko kasing maistorbo ang pagtulog niya. Pagkababa ko ng kama, kaagad ako naglakad patungo sa isang parte na natatakpan ng makapal na kortina. Hinawi ko ng kontit sumilip sa labas bago ko na-realize na ang kortina pala na ito ay tumatakip sa isang salamin na sliding door patungo sa kanugnog na balcony. Binuksan ko ng kontit nagmamadaling lumabas at napawaw pa ako sa aking mga nakita. Pagkalabas ko kaagad na sumalubong sa mga mata kong isang malawak na karagatan. Sa paglingon ko sa bandang kaliwa naman ay ang napakaputing buhangin kung saan napansin ko na may iilan na mga turista na nakatambay. Parang bigla tuloy ako nakaramdam ng excitement. Sana magising na si Carson para mapuntahan na namin ang naturang spot. Rosita, sweetheart, nasan ka? Abala ako sa kakatitig sa magandang tanawin nang marinig kong boses ni Carson na tinatawag ako. Mukhang gising na siya kaya nagmamadali ako naglakad pabalik ng kwarto at naabutan ko pa siyang nakaupo na ng kama't mukhang hinahanap ako. Hanap mo ako, Mr. Sungit? Nakangiti kong tanong sa kanya pagkalapit ko. Napansin kong pigil pa siyang napangiti kaya kagad na rin ako napaupo sa tabi niya. Hindi na ako nagulat nang maramdaman ko na kagad siyang yumapo sa akin. Paano kaya kung sundin na lang natin ang nais ni Mommy? Umpisahan na kaya natin gumawa ng baby, sweetheart? Narinig ko sabit niya. Sa sobrang gulat ko kaagad ako napakala sa pagkakayakap niya at seryosong napatitig sa kanya. Anong sabi mo? Seryoso kong tanong. Gusto ko lang makasiguro. Baka mamaya pinaglaruan lang pala ako ng pandinig at nakakahiya sa kanya. Ha? Ang alin? Tatawa-tawa niyang sagot. Wala sa sariling nahampas ko tuloy siya sa kanyang braso. Ano nga kasi yung sinabi mo kanina? Sabihin mo na, kunwari ka pa eh. Kunwaring naiinis kong tanong, natawa naman siya at mabilis akong hinawakan sa akin dalawang kamay. Sa lagay na yan, galit ka na ha? Pakis nga sweetheart ko. Natatawa niyang bigkas at takmang ilalapit niya na sana sa mukha niya sa mukha ko nang pareho naming narinig ang mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Nagkatinginan pa kaming dalawa bago ako mabilis na tumayo para pagbuksan ng pintuan ng kumakatok. Madam, hello po. Gulat kong bigkas nang mabungaran ko si Madam Juliana. May nakasunod sa kanya na dalawang babaeng staff at parehong may hawak ng tray na alam kong pagkain ng laman. Maayos na bang pakiramdam mo? Hindi ka na ba nahihilo? Nakangiti niyang tanong. Kaagad naman akong tumango. Good. Starting today, ayaw na ayaw ko na maririnig mula sa'yo na tinatawag mo ako madam at sir naman sa asawa ko. Magiging bahagi ka na ng pamilya namin soon. Kaya ngayon pa lang sanayin mo na kaming tawaging mommy at daddy naman kay Cairo. Seryoso niyang bigkas sa akin. Nagulat naman ako. Panibagong rules na naman ang inilatag niya sa akin na gustong gusto ko naman. Ibig lang sabihin nito, gusto niya talaga ako maging daughter-in-law? Biglang ragasa tuloy ang sobrang tuwang nararamdaman ng puso ko. Opo ma, mommy, nagaan kong sagot habang nakangiti. Tumango naman si Mommy Juliana at sinenyasan niyang dalawa niyang kasamang staff na ipasok na daw sa loob ang dala-dala nila. Nasundan ko pa ng tingin ang dala-dala ng isa sa mga staff dahil may napansin akong isang bote ng wine. Siguro dahil nasa resort kami kaya kasama sa meal namin ang wine na yon. Hindi na ako papasok sa kwarto niyo. Kumain na kayong dalawa ni Carson para makapasyal tayong lahat mamaya. Nakangiting sagot ni Madam at hindi na siya nag-abala pang silipin ng anak niyang si Carson sa loob ng kwarto. Nagtataka tuloy ako na sundan na lang ng tingin ng pag-alis niya habang nakasunod ang dalawang staff na kasama niya. Nang tuluyan na silang nakasakay ng elevator, nagmamadali na akong pumasok sa loob ng kwarto at maayos na isinarang pintuan. Pinindot ko pang lock dahil kahit na pag-aari ng pamilya Velasco, Sandoval ang resort na to, posible pa rin na may maligaw na mga outsider. Mas maganda na yung safe kaming dalawa ni Carson sa lahat ng oras. Si Mami ba yun? Bakit parang nakalimutan yata akong kamustahin? Kaagad na tanong ni Carson habang naglalakad ako papalapit sa kanya. Baka may pupuntahan, ang sweet nga niya eh. Talagang personal niya pang inihatid ang mga pagkain para sa ating dalawa. Nakangiti kong sagot habang inaalalayan ko na siyang makatayo ng kama at tinulungan siyang makalapit sa mesa kung saan naghihintay sa aming dalawang masasarap na pagkain. At may pa-wine pa ha? Nakangiting bigkas ni Carson at kaagad na nagsalin sa baso ng wine at sumimsim ng konti. Dahil sa curiosity, inago kong baso na may lamang wine at tinikman yon. Matamis na mapakla pero may kakaiba pang lasang nagbibigay ng kakaibang sarap. Parang kalasa lang naman halos ng juice kaya kagad kong inubos ng laman ng baso. Hey, ano yan? Hindi pa nga tayo nakakakain.
Baka malalasing ka na kaagad niyan, natatawang wika ni Carson. Habang titig na titig sa akin, ang sarap kasi, parang juice lang. Natatawa ko namang sagot at ako na mismo naglagay ng pagkain sa aming mga pinggan. Tahimik kaming kumakain ng sa hindi malamang dahilan. Kaagad ako nakaramdam ng kakaiba sa aking sarili. Para kasing dumoble ang tingin ko kay Carson. Para din akong sinisilaban na hindi ko mawari dahil sa init na nararamdaman. Imposible naman na nalasing ako kaagad. Are you okay? Sabi ko naman sa'yo, dahan-dahan sa alak eh. Wika ni Carson at mabilis akong hinawakan. Napasa po naman ako sa aking ulo dahil pakaramdam ko lumulutang ako. Carson, bakit ang init? Nako-off bang aircon? Reklamo ko sa kanya't bago pa nakasagot si Carson. Mabilis ko nang tinaas ang suot kong blouse. Parang gusto kong maghubad dahil nakakaramdam ako ng init sa buong kong katawan na hindi ko mawari kung saan galing.